Tikim. Blessed Sunday, everyone! Lord save family! Happy day! Masyadong maingay, isang masaya at mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Ako po muli, ang inyong Marlon Solomon Amuten, ang inyong certified transgender woman, Minago ng Panginoon, isang super daddy na ngayon. isang masaya at mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Napakaganda ng weather for today. It is a good weather. Hallelujah. Na kahit marami tayong problema, maraming pagsubok sa buhay, ang Diyos ay mabuti magpakailanman kung tayo patuloy magtitiwala sa Kanya. Amen. Ang topic natin for today ay pag-aalinlangan, kapatid. Nasubukan mo na nag-alinlangan sa ating Panginoong Hesus sa Bible. Pag-uusapan po natin yan. Maraming tao ang nag-alinlangan sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, sa mga wala pong ginagawa dyan, mag-tune in po kayo. Manood po tayo ng ating live streaming for today at tayo magpakabusog, magpakalalim sa salita ng ating Panginoon. Amen. Dahil ang sabi nga ng ating Panginoon sa Matthew 4 verse 4, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi nabubuhay ang tao sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So kailangan natin kumain ng salita ng ating Panginoon. Magpakabusog po tayo upang sa gayon ang ating spiritual ay magiging malakas. Amen. Dahil walang saysay. Kung physically malakas man tayo, pero spiritually ay bagsak tayo. Amen. Hallelujah. Kumusta po ang mga buhay-buhay dyan? Marami kaming pagsubok, pero sa habag at grasya ng ating Panginoon ay napagtatanggumpayan natin ang mga problema. Amen. Philippians 4:19, He is our great provider. Kasi sa ngayon, sa crisis ngayon, number one na pagsubok ng bawat isa sa atin is financial, pera. Totoo yan. Naku po, huwag na tayong maging sarcastic, di ba? Perang pinag-uusapan ngayon. May pag-aalinlangan po tayo na hindi ibibigay ng Lord. Ang sabi nga niya sa kanyang sa kanyang salita sa Philippians 4:19, He is our great provider. Hallelujah. Kaya pag-usapan po natin yan. Nasubukan nyo na bang nag-aalinlangan sa ating Panginoon? Ako po, hanggang sa ngayon nag-aalinlangan pa rin minsan. Di ba, pag may mga problema, hindi na, yes, sorry, yan ang pinakamaganda. Na pagdating ng nag-aalinlangan ka, yes, yes, tapos mamaya magsasorry ka, Lord, palakasin mo ako, increase me, di ba, yung pananampala, yung pag-aalinlangan ko, bawasan mo, Lord, increase my faith, decrease my pag-aalinlangan. Amen. Hallelujah. Mahirap talaga pag hindi ka Inglesero. Ayan na nga po, isang masayat mapagpalang araw ng linggo sa ating lahat. Ayan, we are so blessed today dahil sa habag at grasya ng ating Panginoon ay makakasama pa rin natin si Lola Myrna for today. Hallelujah. Say hi, Lola Myrna. Si Lola Myrna, say hi. Sige na, dito na. Lola, say hi na. Hi, everyone. Masyadong makulit na naman ang mga bata. Hallelujah. Siyempre, nagpapasalamat tayo kasi sa sabag at grasya ng ating Panginoon ay nakakapagbiyahe pa si Lola Myrna galing ng Santa Barbara po. Ano po? Para tayo ay makaisa sa pagpunta sa church at higit lalo yung araw ng linggo kung saan family day. Nag-gather kami dito sa bahay para magbahagi ng salita ng ating Panginoon at higit lalo makapag-fellowship kami para mapagtibay yung ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. Hallelujah. Kumusta po ang ating mga buhay-buhay dyan? Ano ba ang problema natin? Tandaan po natin ang 1 Corinthians 10:13, wala pong pagsubok na naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya papahintulutan na tayo subukin ang higit sa ating makakaya. Sa halip, bibigyan niya tayo ng lakas upang mapagtagumpayan ng lahat ng bagay na ito. Stand up na mga anak para magbahagi na tayo ng salita ng ating Panginoon. But before that, we are so blessed today dahil kasama na naman natin for the second time around. Diba? Mga isang buwan kami hindi nagkasama, pero ngayon, thank you Lord. Talagang napakabuti ni Lord sa privilege. Kaya lahat ng mga pagkakataon, Romans 8:28, everything happens for a reason, for good. Kaya kung meron kayong mga kaibigan na kasama ngayon, i-celebrate nyo yan. Meron kayong pamilya, kasama yung pamilya nyo, at malakas pa kayo, i-celebrate natin yan. Amen. Sa araw na ito, kasama natin ang umaapoy, nag-aalab. Hallelujah. Nag-aalab sa ating Panginoon, nag-aalab sa banal na Espiritu. Ay, ako'y talagang blessed na blessed sa kanyang buhay, walang iba. Let's welcome Sister Nashas Grace Mere. Hallelujah. Yes, thank you Jesus. Hi, blessed Sunday everyone. Ayan, purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Naku po, we are so blessed talaga dahil nakakasama namin sila. Napakaraming natututunan ng bawat isa pag tayo nag-fellowship sa ating sisters and brothers in Christ. Amen. Okay, bago tayo magpalakas
kinabukasan, magpakabusog sa salita ng ating Panginoon. Amen. Dahil lahat naman tayo, kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag mong sabing hindi mo kailangan dahil lahat tayo mamamatay tayo harap sa Kanya. Saan mo gusto? Sa impyerno o sa paraiso? Impyerno o paraiso? Siyempre sa paraiso, sa langit, di ba? Kaya lahat tayo kailangan natin yan. Minsan ini-ignore natin ang salita ng ating Panginoon. Ini-ignore natin yan dahil feeling natin hindi natin kailangan. Kailan mo kailangan? Pag may sakit ka na, may karamdaman ka na, ngayon pa lang magbalik loob ka na. Amen. Lahat tayo hindi perfecto. Kailangan bang maging perfecto para lumapit sa Diyos? Hindi po. Dahil napunta ang ating Panginoong Jesucristo dito sa mundong ito para sa mga taong hindi matutuwid, kundi sa mga tulad nating makakasalanan. Amen. Hallelujah. Pero before that, i-flex na po natin ang ating pagkain for today na pinagalog ni Lord. Ang ulam po natin ngayon Ang ulam po natin ay ito na muna ang una kong i-flex. Ayan, ito po ay baog sa Ilocano. Ayun to, bungon sa Ilocano, baog sa Pangasinan. Ayan, meron din pong kadyos at saka kardis. May kasamang bunga ng marunggay. Amen. Hallelujah. Ito po ay pagkain ng, ayan sa mga bata, may fried chicken at saka nagluto tayo ng pansit kabagan. Ano ba yun? Kabagan bang tawag doon sa Happy birthday. Ayan. Happy birthday, Ate Grace. Ayan. Meron tayong simpleng pansit. Ayan na nga pang prepare ni Lord na kabusugan ng ating physical. Siyempre, higit lalo magpapakabusog po tayo spiritual. Amen. Spiritually. Okay, bago ang lahat, siyempre magbabahagi na muna ng salita. Panigo. Okay, magbabahagi ng salita si Kuya Matthew. Hindi, ikaw ang bunso muna. Sige na, go. Come on, bilis na. Tapos si Ate Tara, go. Okay, say hi. Hi po! Hindi na, uunahin mo natin yung mga tao. Okay, go. Psalm 116 verse 7, the Lord will protect you from all dangers, He will keep you safe. Amen. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Binayaran niya po ang mga kasalanan natin para hindi tayo mamatay, tsaka Amen. Kasi natubos na tayo sa kamatayan, magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Oh, glory to God. Amen. Hallelujah. Ate Tara, eternal life, Ate Tara. Ayan. Ito yung aking pamangkin na Bombay. Ayan. marami akong joy. Ayan. Siyempre. Para i-bless tayo ni Lord, kailangan natin i-share ang salita ni Lord. Okay. Go, Ate Tara. Proverbs chapter 20 verse 19. Huwag ka matakot kasama ko. Wow, amen. Ang galing. Kung malakas sa tayo, Lord. Islang pa kasi English po. Proverbs. Chapter Chapter 20 verse 19. 19. Huwag kang matakot kasi sasamahan kita. Ang galing naman. Yay! Isang malakas para kay Lord. Okay, ang next. Siyempre si Kuya MJ. Go na Kuya MJ. Tapos ano? Mamaya na ako mag-baby verse ko lang muna. Oh, sige, go. Sasabihin ko po yung kung nag-aalinlangan po tayo, ito po ang sinabi ni Lord sa 1:14:1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya din kayo sa akin. Wow, amen. Huwag dapat tayong Mabagabag. ano ba yung At huwag na tayong mabagabag? mag-aalinlangan. Okay, alinlangan, bagabag, di ba? Ang lalim naman nun. Pag-alala. Amen. Hallelujah. Glory to God. Okay, magpipray na po tayo. Pagpipray natin yung food, tapos diretso na po na mag-share tayo ulit ng Bible verse. Si Kuya, si Asawa, at saka si Ate Marcia. Tapos din, diretso na po tayo doon sa topic natin ng pag-aalinlangan. Okay, hallelujah. Okay, stand up na Matthew. Stand up na Matthew. Okay, stand up na. You lead now. Hallelujah. Go. Pray na. Oh my gosh. Bago po tayo mag-pray, Ano sasabihin mo? Bago tayo mag-pray, ano? paalalahanin po tayo ni Lord na pag dapat kung nabusog tayo sa pagkain natin, mabusog din tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Wisdom. Amen. Correct. Amen. Go. Lord Jesus, Lord, salamat po Lord sa Amen. pagkain na ito, ang binigyan mo Lord, salamat Amen. Lord sa araw na ito na binigyan mo Lord. Yes, Sa Lord. po Lord, salamat Lord na binigyan mo kami ng kalakasan. Binigyan mo kami Amen. Lord, salamat po Lord. Binigyan mo kami ng kalakasan, si mama ko, papa ko, kuya ko Lord. At ako Lord, gawin mo kami si Ate Tara ko Lord, si Lola, Kuya Deo at si Tito Manoy, Lord. Gawin mo kami Lord, lahat ng pamilya namin Lord. Ilayin mo sila sa sakayan, sa pamakan Lord. Nadali mo siya Lord, lahat ng pamilya Lord. Ilayin mo sila lahat Lord. Gawin mo kami Lord, sa saka yung mga viewers. Ilayin mo sila sa sakayan.
lahat ng nagpapatulong, Lord, gabay mo sila, Lord, na sana, Lord, lahat ng mga kapamilya nila, Lord, lahat ng mga nila, Lord, anak nila, Lord, mga nila, pamilya nila, Lord, lahat ng masakit nila, lahat ng kasalanan nila, patawarin mo sila, tsaka kami, Lord, protekta mo kami, lahat ng may sakit, Lord, pagalingin mo sila, Lord, Jesus, name pray, amen. Thank you, Jesus. Sabi ko magandang Okay, ikaw na, Kuya MJ. At saka maglilid na po si Kuya MJ. tayo And na po then, mag-pray sa okay. ating Bow your head na, bow your head na. Pinapalab ni Lord. Hallelujah, Lord Jesus, thank you God sa araw na ito, Lord. Salamat lang po sa kalakasan, salamat po sa buhay. Amen. Upang kami makapagpasalamat. Yes, Lord. Hallelujah. Na binigyan ng Thank you, kami Jesus. kalakasan sa panagawang buhay. Upang Yes. manalangin mo ng pagtayo, magpasalamat Thank you, sa iyo Jesus. sa inyong Hallelujah. ginagawang kabutihan sa buhay sa amin, Lord. Alam namin hindi lang itong umpisa ng paggawa mo ng mabuti sa amin. Alam Amen. namin magpapatuloy ito hanggang sa tapos ang aming buhay. Salamat Amen. po, Lord God. Humingi Yes, po ang Lord. kapatawaran sa lahat ng aming nagawang kasalanan, Lord. Hindi kami perfecto, pero ikaw ang nag-iisang perfecto na aming Diyos, O Lord God. Sa araw na ito, salamat sa pagkakataon upang makasama namin si Tita Grace, si Lola, si Tara, O Lord God, upang makapag-fellowship kami, upang Yes, Lord. kami makapagbahagian ng iyong mga salita, O Lord God, at makapag-share ng iyong salita, Lord God, sa araw na ito, Lord God. At Lord, salamat, Lord God, sa panibagong araw na ito, Lord God, upang mapasalamatan ka namin, Lord God. Dahil sa sinabi mo, Lord God, na sa lahat ng pagkakataon kami dapat magpasalamat. Sabi na ito, dinadalahin ko rin po ang mga viewers namin, Lord God. I pray, Lord God, sa kanila, Lord God. Pour out your Holy Spirit on us, Lord God, sa aming pagbabagian. At Lord, sana mapatas ang aming pananampalataya. Increase our faith, O Lord God. Less of us and more of you, O Lord God. Salamat po sa araw na ito. Tulungan niyo po ang mga viewers kung naman po magpagsubok, problema na dumarating sa bawat buhay namin. Alam namin sa sarili namin na hindi namin makakayanan ang lahat ng ito kundi ikaw lang, O Lord God. At hindi namin mapagtatagumpayan ito kung walang-wala ka, O Lord God. Sa araw na ito, pinapasalamatan ka namin at sa mga mababagyan namin ng salita, O Lord God, sa mapapataas namin ng faith, O Lord God. I pray, Lord God, na magpatuloy ito sa aming buhay. Ikaw maging sentro at ikaw maging sentro at maging kalakasan namin sa bawat buhay namin, O Lord God. Sana na ito, dadalangin ko rin po sa pamilya at Tita Grace, naman po ang pagsubok, problema nila, Lord God. Patuloy ka na tumilos sa kanila ni Tita Grace, O Lord God, maging sa pamilya. Amutin kami na Rivera, O Lord God, pamilya Multigans, O Lord God, family ng CM, O Lord God, at sa buong pamilya, Lord God, ng mga naabot ng live video na ito. So, patuloy ka na kumilos sa bawat isa sa amin at patuloy ka na maging sentro at maging kalagay namin sa bawat isa sa amin. Jesus, we pray, amen. Amen. Hallelujah. Okay. Kain na ako muna, last na. Okay, pasensya nyo na po, ganito po talaga kami. Pag mag-pray 3 beses kami, na mag-pray 3. Ayan. Nagugutom na po ang mga bata. Blessed Sunday. Versel TZ Barroso. Ayan, isang good afternoon po. Ayan, isang masaya papagpalang tanghali po sa inyo po. Blessed Sunday po. Okay, mag-pray na po tayo. Pray na si Papa. Close your eyes na. Sige na. Ay, ano kaya kumpare ko? Ay, kumpare mo. Sige. God bless you. Gwapo. Okay. Babae ba lalaki? Lalaki po Okay. yan. God bless you, Gwapo. Okay. Hallelujah. Amin Diyos na pinagliling po rin makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos, Panginoon. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay aming Diyos na tapat. Lord, salamat sa pribileyo, sa kalakasan, sa bawat araw ng aming mga buhay, Lord. Tunay, Panginoon, na tapat ka, Lord. Salamat sa iyong kaputihan. Wala kaming ibang Diyos na pasasalamatan, kundi ikaw lamang, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Muli samahan mo kami, Panginoon, sa pagbabahagi namin, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Lahat ng mga Panginoon, ng mga lalabas sa aming mga bibig ay manggaling lamang naman sa iyo, Panginoon. At anuman, Panginoon, ang pangungusap mo, Panginoon, ay bumaon nawa sa bawat isa sa amin. Lord God, sa lahat ng mga viewers, Panginoon, Lord God, sa lahat, Panginoon, na makakarinig ng tinig namin, Panginoon, at ganun din sa amin, Panginoon, Lord God, na may tumanim, Panginoon, sa aming mga puso at nawa, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na may sa buhay, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord. Sa bawat araw ng aming mga buhay, meron pa rin kaming alinlangan, Panginoon, higit lalo pag meron kaming mabibigat na problema, Panginoon, Lord God, sa araw na ito, ano man ang, Panginoon, ang iyong mensahe, ay tulungan mo kami, Panginoon, Lord God, na panghawakan palagi, Panginoon, yung mga pangako at salita, sapagkat ikaw ang Diyos na nangako sa amin, ikaw ay tutupad, Panginoon, sa iyong mga pangako at salita. Lord, maraming salamat. Patuloy mo kaming gabayan ng pangunahan. Lord, dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, i-bless ang bawat buhay at bawat pamilya namin.
namin, Panginoon, sa aking buong pamilya, sa buong pamilya natin, Narcias Grace, Panginoon, at sa mga nagnanais pa, Panginoon, Lord God, na patuloy mo, Panginoon, na gamitin ang bawat buhay namin, Panginoon, Lord God. Use our lives mightily, Panginoon, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, kung ano man ang kahinaan namin, tulungan mo kami, Panginoon, mapagtugumpayan ng lahat ng ito, Panginoon, sapagkat, Panginoon, tunay, Panginoon, na marami pa rin kaming kakulangan sa iyo, Lord God. Kailangan ka namin, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay. Lord, patatagin mo ang aming pananalig at pananampalataya na kahit anuman ang ipagkaloob ng kalaban ng dyablo sa aming buhay na pag-aalinlangan, Panginoon, ay maiwawak sa ito, Panginoon, sapagkat kami ay punong-puno, Panginoon, ng pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Anumang mga bagyo na dumating, Panginoon, sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming mga magulang, Panginoon, sa aming financial problem, Panginoon, sa aming spiritual na problema, Panginoon, sa aming emosyonal, Panginoon, lagi ikaw, Panginoon, siya Panginoon, Panginoon, sabi mo, Panginoon, tagumpayan, Panginoon, sa bawat pagsubok na darating sa amin, lagi mo kaming paalalahanan na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos, Panginoon, na totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa amin, Panginoon, na sa dulo ng pananampalataya, ito, Panginoon, ay walang sayang, sa dulo ng pananalig at pananampalatayang ito, Panginoon, na sa amin ang katagumpayan, Panginoon, salamat na Diyos, patuloy ka na maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa aming mga isipan, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kaming nagagalak at nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan, salamat na Diyos, ikaw ang dahilan, kaya marami kaming mga blessing, Panginoon, marami kaming, Panginoon, na pagkain na Panginoon, sasalu-saluhan, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, Lord God, dahil nang galing ito lahat sa iyo. Salamat na Diyos. We pray again, O God, na i-bless mo ang lahat ng ito, maging daluyan ang kalakasan namin, physically, spiritually, mentally, emotionally, maging daluyan din ito, Panginoon, Lord God, ng kagalingan ng aming lupang katawan, Lord God, anuman, Panginoon, ang meron kami na karamdaman, alam man namin ang mga karamdaman na ito, Panginoon, hindi namin alam, nalalaman, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming physical, Panginoon, Lord God, ito, Panginoon, ay papagalingin mo na, Panginoon, dahil meron kaming pananalig at pananampalataya, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na manggagamot, Panginoon, Lord God. You are our great healer again, O Jesus, Panginoon, Lord, sa araw na ito muli, Panginoon, ang iyong kapayapaan, Panginoon, ang siyang manahan sa aming buhay, ang iyong kagalakan, Panginoon, ang siyang manahan sa amin, Panginoon, Lord God, at higit lalo, Panginoon, ang umaalab na pananalig at pananampalataya at pagtitiwala na walang pag-aalinlangan, Panginoon, ang siyang aming may sa buhay. Muli, Ama, sa araw na ito, binabalik namin sa iyo, Panginoon, kataas-taas ang papuri, pagsamba at pasasalamat, O Diyos, at dalangin namin, Panginoon, Lord God, na sa bawat araw ng aming mga buhay, sa bawat buhay namin, Panginoon, let your will be done again, O Lord God, not our will again, O Lord, but your will be done in our lives. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a better future. Alam namin, Panginoon, na maganda, Panginoon, ang kahihinat na ng aming pananalig at pananampalataya. Panginoon, sa araw na ito, muli, we surrender everything to you, O God, dahil alam namin, Panginoon, ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, ang lagi namin, yakap-yakap, Panginoon, Lord God, sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Muli, Ama, ito po yung panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, hallelujah. At ayan na nga po, ang magbabahagi, magpapakabusog po tayo sa salita ng ating Panginoon. Pangawakan po natin ang salita ng ating Panginoon. At ibabahagi ni Kuya MJ, ano nga ba ang prepare mo, anak, na salita ng ating Panginoon na panghahawakan ng bawat isa? Amen. Sinasabi po sa unang Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18. Amen. Magalak kayong palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa inyo sa pagkikipag-isa nyo kay Kristo Jesus. Amen. Sinabi rin po sa awit 118 verse 24, O kahangahangang araw na itong si Yahweh ang nagbigay. Tayo ay magalak at ating ipagdiwang. Amen. Na dapat lang sa bawat araw ng ating mga buhay, ipagdiwang natin, pag ikaw ay malakas. Di ba, At Ma? Mangkilas. tayo ay magpasalamat sa lahat ng Amen. pagkakataon na Hallelujah. ibinigay ng ating Ma, kayo may Bible verse. Amen. May Bible verse kayo. Umiyak na Amen. naman kayo, Ma. Amen. Ito na po, Hallelujah. kung tayo ay nag-aalinlangan, Yes. dahil sinabi po sa awit 37 verse 5, Amen. ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulungan ganap kapag ikaw ay nagtiwala. Amen. Amen. Ang tuloy, ang pinaka the best na sabi ng ating Panginoon ay magtiwala tayo sa Amen. Kanya. Amen. Amen. Alisin ang alinlangan. Ang iyong sarili sa Kanya ay italaga. Amen. Ang sarap naman ng salita Yung ng buhay ating natin, Panginoon. ibigay natin sa Kanya. Yes, Amen. hallelujah. Naalisin ang ating pag-aalinlangan. Amen. At ating pagtakot. Yes. Amen. Saan matatagpuan yan? Awit Sa 37. verse 5. Verse 5. Ang iyong sarili sa Kanya ay Italaga. Amen. Tutulungan ka na kapag ikay nagtiwala. Yes. Amen. Tutulungan
naman tayo kung tayo totoong nagtiwala sa ating Diyos na Panginoon. buhay. Amen. Sinabi rin po Hallelujah. sa awit 56 verse 3, kapag ako'y natatakot o Diyos ng dakila, pagisahin mo ang aking puso upang matakot ako sa iyong pangalan. Amen. Amen. Hallelujah. At sinabi rin po sa Isaiah 41:10, wag na po tayo mag-alilangan dahil sinabi po tayo, papalakasan po tayo ng ating Panginoon. Ako isa sa iyo, wag kang matakot, ako yung Diyos. Hindi ka dapat mangamba, papalakasin kita, Tutulungan at ingatan at ililigtas. At tandaan Dami din po naman natin yan, ang kuya. bilin ng ating Panginoon sa Joshua 1:9. Tandaan mo ang bilin ko sa iyo. Magpagkatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang magtatakot o mag-alinlangan man. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Amen. Hallelujah. Ang sarap ng mga pangako ng ating Panginoon. Amen. Tandaan po natin muli, hindi po kami ang nangako, ang ng aming mga binabahaging salita, kundi ang salita ng ating mumula sa- Panginoon. Amen. ng Diyos. Ang Biblia mismo ang kanyang mga pangako. Ito ay ang salita ng ating Diyos na buhay. Amen. Kung ang Diyos ay nagpapahati ng dagat noon, kaya pa rin niya ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi nagbabago. Amen. Siya pa rin ang Diyos noon at Diyos pa rin natin Amen. ngayon. He is God. Ah, Kahapon, ano ba yun? He is God. Yesterday, today, tomorrow, and forever. Ang sarap talaga isipin nyo, our God is powerful, our God is faithful, our God is yes, our God is faithful talaga. Tapat talaga ang Diyos na nangako sa atin. Amen. He is faithful. Hindi man tayo tapat, pero may Yes, He is faithful yesterday, today, tomorrow, and forever. Diba? Sabi niya sa Lamentations chapter 6, diba? Natapat siya. Lahat ng mga pangako niya, sa amin yung pinangahawakan niya namin na pangako ni Lord is awit 37 verse 4. Kung iisipin mo talaga yun, ang sarap namnamin kasi alam mo na yung nangako is Diyos na makapangyarihan at tutuparin niya yung pangako niya. Amen. Awit 37 verse 4. Kaya Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan at pati pangarap mo iyong makakamtan. Dahil habang nasa flesh tayo, wala ni isa sa atin ang walang pangarap sa buhay. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Lahat tayo, marami tayong pangarap. Walang tao na walang pangarap sa buhay. Amen. Lahat tayo may inaasa, meron tayong gusto. Ang sarap lang ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi niya, kay Yahweh mo hanapin ang iyong kaligayahan at lahat ng pati pangarap mo iyong makakamtan. Pero yung pangarap na yun, kung makakabuti sa atin at hindi tayo mapapalayo sa Diyos, ay pagkakaloob niya. Amen. Okay, ikaw naman asawa, ano ba naman sa'yo? Sige, go. Sabi dito sa Matthew 19:26, with God all things are possible. Amen. Walang imposible sa Walang Walang imposible sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Okay. Ano naman ang prepare ng aking asawa? Ang sarap lang talaga. Amen. Ang sarap lang talaga. Hallelujah. Ang sarap lang talaga namin isipin na Panghawakan natin ang mga salita ni yes, na napakabuti ng Lord sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Kanya, pag tayo patuloy na lumalapit sa Kanya. Amen. Kinakatugpo niya tayo, kinakatagpo niya yung mga pangangailangan natin sa buhay, yung mga panalangin natin. Amen. Maging yung kalakasan natin. Ako, nangihina po talaga ako kasi nga nag-LBM ako, pero thank you Lord. Amen. Hallelujah. Ngayon ay muli ako niya Kanyang pinalakas. Amen. Hallelujah. Merong Bible verse at Grace na pag nangihina ka is yung bones mo is nag-dry, di ba? The bones rise up kan tumana mo, di ba? Totoo yun, di ba? Na pag hindi ka talaga, nangihina ka talaga, yung mga buto-buto, parang wala ka napupuno ka ulit-mulit ng espiritu, grabe, talaga napapalakas ka. Amen. Okay, ano nga bang prepare mo? Okay, go na. Matatagpuan ko ito sa mga awit chapter 91 verse 14 to 16. Amen. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang tapat sa akin Amen. at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlanin. Amen. Kapag sila'y tumawag, laging Amen. handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay Wow. at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Amen. Amen. Ang sarap, di Yun ba? ang pangako, isang pangako ni Amen. Lord. Ang sarap naman, di ba? Ang sarap talaga na walang ibang magpapahaba ng bawat buhay sa atin, kundi ang ating Diyos na buhay. Dahil siya nga naman ang nagbigay sa atin ng ating mga buhay at siya rin lang nag-iisang kukuha ng ating mga buhay. Amen. Kaya sa amin talaga pag minsan sa aming prayer dati hindi ko talaga na isasama yung pahabain ni Lord yung buhay natin. Pero ngayon talaga ang leading ng Holy Spirit talaga na isasama talaga po namin
namin. Ano po, ang sarap lang talaga namnamin na pinapaalalahanan tayo through prayer ng ating banal na Espiritu. Amen. Kaya nga sabi nga niya, ito confirmation ng Diyos sa prayer namin talaga na isasama ko ngayon in the past weeks talaga na napahabain mo pa yung buhay namin, Lord. Ito nga sabi niya, sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak, tatamawin nila ang aking kaligtasan, di ba? Kaligtasan, di ba? Lahat tayo, di ba? Hinahanap natin ang tunay na kaligtasan, matatagpuan lang pala sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At yan na nga po, naway panghawakan natin ang binahagi ng salita ng aking asawa. Mga awit, matatagpuan ito po sa mga awit. Chapter 91, verse 14 to 16. Amen. Masyadong nakatutup, masyadong na tayong nakikita. Siyempre, ang uling magbibigay ng salita ng ating Panginoon ang nag-isang umaalap, umapoy, Ate Darcia's Grace Perez! Sige, Ate, ditang kina, iisyak limang yasan gan. Yes, amen. Hallelujah. Of love. Blessed Yes. Sunday to everyone. Sana Amen. hindi lang po ako ang umaalab, kundi kayo rin na Amen. nanonood ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. Ang aking pong ibabahagi sa oras na to ay yung aking narinig sa aming pastor sa umaga, sa kaninang umaga. Amen. Ito ay matatagpuan sa Lucas 22 to 30, Lucas 22 verse 31 to 32. Ito yung tungkol sa nararanasan nating sakit. Maaaring sakit sa emotional, sakit sa katawan, physical at spiritual. Kung ngayon pa lang ay nakakaranas po tayo nito at sa mga tao na dadaan pa lang sa mga sakit na ito ay ito yung palalahanan niya na pwede nating ihalin tulad ang ating buhay kay Peter or kay Pedro. Sabi niya dito, Simon, makinig kang mabuti, humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niyang kayong lahat tulad ng pag-alis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nanalangin ako para sa iyo, yun ang sinasabi ni Jesus. Amen. Nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Napakaganda kong mensahe na tunay nga po na napakabuti ng Diyos na kaya kung tayo po ay pagdadaanan ng pagsubok, gaya ng financial, mga sakit sa katawan, Amen. Karamdaman. emotional, mga relationship, mga ganun po. Panghawakan po natin ang mga pagsubok na yun Ayaw mong tumaba. idinulot ng Satanas na hiningi niya sa ating Panginoon. Na ibig sabihin noon, may limit si Kain ka ng Satanas, na Satan na tayo ay subukin dahil mayroon tayong Diyos. Ngunit sabi ng ating Panginoon na hindi tayo manghihina dahil ipinalangin na daw niya tayo. Amen. Thank you, Lord. Yun. At bilang refleksyon po, tanungin po natin ang ating sarili, may pinagdadaanan ba tayo ngayon na parang sinusubok na tayo? At nararamdaman ba natin na parang nanghihina ang faith natin? Amen. Yan. Lagi nating tatandaan na hindi po tayo nag-iisa, hindi ka nag-iisa. Ipinagdarasal ka ni Jesus at may plano siya kahit sa gitna ng pagsubok. Amen. Yan, hallelujah. Yun lamang po. Isang malakas na palakpak kay Lord. Ayan, thank you, Jesus. Tapos na po ang ating message, di ba? Amen. Amen. Napakabuti talaga ni Lord, di ba? Ang sarap talaga namnamin ang mga pangako at salita ng ating Panginoon, di ba? Nung nagkaroon ka na ng pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus at nakitaan niya tayo, tinanggap natin siya bilang siyang ating Panginoong Diyos, Hari at tagapagligtas. Can you imagine na siya mismo nananalangin para sa atin? Amen. Ang ating Panginoong Hesus mismo. Bakit? Siya yung Diyos na nagkatawang tao at naranasan niya, nakaramdam siya, alam niya kung ano ang nararamdaman natin na bilang tao. Alam niya ang mapahiya, alam niya ang kawalan, alam niya ang kahirapan, di ba? Alam niya lahat ng nararamdaman natin. Kaya wag po tayong mag-alinlangan. Amen. Magbalik loob na po tayo sa ating Panginoon. Amen. Kasi may mga bagay na pinag-uusapan na nag-alinlangan, pero di bali si Lord mabait naman eh. May mga ganun eh. Si Lord naman mapagmahal. Pero ang tanong, dapat meron tayong ginagawa mga kapatid. Amen. Dahil katulad din ang Diyos mapagmahal. Bakit si Judas Iscariote, di ba? Bakit si Judas minahal din siya ng Diyos, di ba? Ang nagkataon lang, tignan niyo, si Judas nagsisi rin siya sa kanyang kasalanan, pero hindi siya nagbalik loob sa ating Panginoon. Yun, di ba? Yes, meron tayong pagsisisi. Minsan ay sorry Lord, ganito. Pero ang tanong, nagbabalik loob ba tayo sa ating Panginoon, di ba? Yun ang mahirap. Kung hindi tayo magbabalik loob sa Kanya, ang pupuntahan natin is doon sa naglalagablab na apoy. Hindi lang yun, habang nabubuhay ka, naglalagablab na apoy ang buhay natin. Ang hirap naman ng ganun, di ba? Ang sarap lang pakiramdam kasi minsan hindi maunawaan ng ibang tao na pag Kristiyano ka, pag meron kang Lord sa buhay, na kahit meron kang pagsubok, nagkakaroon ka talaga ng kapayapaan. Hindi dahil sa alam mo na ikaw
mismo ang makakagawa ng problema mo, dahil ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, nagtitiwala ka na ang Diyos ang sasagot doon sa problema mo at hindi ikaw ang magbibigay ng kasagutan sa problemang yun. Kaya nagkakaroon tayo ng kapayapaan dahil doon sa pananalig at pananampalatayang pagtitiwalang nilaan natin sa Diyos na makapangyarihan. Amen? Hallelujah. Okay, pag-usapan na natin ang pag-alinlangan. Sino-sino nga ba ang mga kilala natin na nag-alinlangan? Kapatid, kung nag-alinlangan ka, normal lang na mag-alinlangan ka, kapatid, dahil alam nyo, meron sa Bible, merong 3 na pag-usapan natin ngayon. Ang una is si Tomas na nag-alinlangan, pangalawa si Pedro, at ang pangatlo ay si John the Baptist. Sa John the Baptist, nag-alinlangan pa siya. Pag-uusapan po natin, nag-alinlangan din po siya. Amen? Okay, sino nga ba ang kilala ninyong nag-alinlangan sa ating Panginoong Yesus? Si Tomas. Una po ay number 1 is si Tomas. Nag-alinlangan siya na nabuhay muli ang ating Panginoong Hesus Kristo. Nung sinabi ni Maria Magdalena, ay buhay ang ating Panginoon, hindi siya naniniwala. Hindi po siya naniniwala. Alam mo, ang sinabi ang sinabi niya, makita ko muna bago ako maniwala. To see is to believe. Di ba? Marami tayo sa atin, hindi ako naniniwala sa Diyos. To see is to believe, di ba? To see. Kaya mo ba? To see is to believe muna. Lahat po tayo ganun. Kaya lagi meron tayong pag-aalinlangan. Pero ang lagi na mensahe ng ating Panginoon, believe first, then you will see the power of the Lord. Sabi nga niya sa Jeremiah 33, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Kung hindi ka tatawag, paano ka sasagutin ng ating Panginoon? Tama? Amen. Hallelujah. Okay, John 20:25, basahin ko. Ngunit sinabi ni Tomas sa kanila, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat. Hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat sa pagkakapako sa mga kamay niya at mahipo ang mga ito, pati ang sugat ng kanyang tagiliran. Amen? Hallelujah. Sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat ni Jesus na siya ay muling binuhay. Siya ay muling nabuhay. Okay, sabi naman po dito sa John 20:26, nag-alinlangan po si Tomas. Okay, sabi po dito sa John 20:26-29, makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ito na yung nasawa. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus. So, saan pumasok si Jesus? Sa pader. At tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito sa aking, tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Kapatid, ang Panginoon ang sabi niya sa iyo ngayon, huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Patayin mo nga yun. Patayin mo yan. Amen. Okay, nandun po tayo. Sana tayo. Huwag ka nang mag-alinlangan. Kapatid, itong palala ng ating Panginoon. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Okay, anong sagot ito ang sabi ng ating Panginoon, pero anong sagot ni Tomas? Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Nagsisi po si Tomas. Sabi niya, Panginoon ko. Siguro malamang umiiyak na siya, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ni Tomas, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Sabi niya, kailan tayo maniniwala? Pag nakita natin ang ating Panginoon, kung kailan nandyan na, hukom na, di ba? Kailan tayo maniniwala pag nandyan na yung i-judge ng buong mundo? Kapatid, ngayon pa lang kailangan na natin magbalik loob sa ating Panginoon at maniwala at manampalataya. Amen? Dahil ang sabi ng ating Panginoon, pinagpala silang hindi man ako nakikita, gayon may sila ay sumasampalataya. Ang sarap talaga. Ang sarap talaga namnamin ito. Amen. Na habang ang sabi ng ating Panginoon, habang may pagkakataon pa, manampalataya na tayo, kapatid. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Amen. Hallelujah. Para maranasan natin yung kung meron kayong naririnig na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, mararanasan lamang yun pag tayo magbabalik loob at magtiwala sa ating Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Yun po ang kwento ng pag-aalinlangan ni Tomas, na ang sabi ng ating Panginoon, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Ngayon pa lang, kapatid, maniwala ka na, dahil ang sabi ng ating Panginoon, pinagpala silang lahat na bagamat hindi ako nakikita, sila'y sumasampalataya. Amen. Pangalawa, mabilis lamang po tayo. Pangalawang nag-alinlangan si Pedro. Basahin po natin. Paano nga ba nag-alinlangan si Pedro?
Samantalang si Pedro ang may pinakamalaking ministry sa kanilang 12 apostles, di ba? Okay, basahin po natin. Sabi niya dito sa Matthew 14:28-31. Isang paalala sa atin na normal ang mag-alinlangan. Amen. Normal ang mag-alinlangan sa ating Diyos, pero wag nating patagalin yung pag-aalinlangan natin. Ang gawin natin, humingi tayo ng kapatawaran at magbalik loob tayo sa Kanya. Ibalik natin yung pananalig at pananampalataya. Sumagot sa Kanya si Pedro, Panginoon, kung ikaw po yan, ito po yung kwento kung saan nakapaglakad si Pedro doon sa dagat. Nung dumating yung bagyo at nandoon ang ating Panginoong Yesus, naglakad siya sa dagat at akala nila multo ang ating Panginoong Yesus, pero nakita siya ni Pedro at ayun, eto na yung kwento na yon. Panginoon, sabi ni Pedro, kung ikaw po iyan, hindi pa siya sure kung siya ba yun, di ba? Hindi siya sure. Kasi nagtanong siya, Panginoon, kung ikaw po iyan, papuntahin mo ako diyan sa iyo, sa ibabaw ng tubig. Sinabi niya, halika, sabi ng ating Panginoong Yesus. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin ni Pedro ang hangin, natakot siya at nang siya'y nagsimula ng lumubog, ay sumigaw siya, Panginoon, iligtas mo ako. Kaagad inabot ni Jesus ang kamay niya at hinawakan si Pedro at sinabihan. Anong sinabi ng ating Panginoon? Ikaw na maliit ang pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? So, di ba ang sabi ng ating Panginoon, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit lang yung pananampalataya. Anong mensahe ng ating Panginoon? Lakihan natin yung pananampalataya natin. Amen? Pero ang sarap dito ang sarap lang talaga ng mensahe ng ating Panginoon dito is, ang sarap lang talaga kasi kahit nag-alinlangan si Pedro, anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Iniligtas siya. Iniligtas siya, hindi niya hinaya. Ay, nag-alinlangan ka, ang liit ng pananampalataya. Go, lumubog ka na dyan, di ba? Oh, di ba? Ang sarap, amen. Dahil ang ating Panginoon, pag tayo ay patuloy na tumatawag sa Kanya na kahit meron tayong pag-aalinlangan sa Kanya, nalangin tayo sa Kanya, Lord, inamin natin, Lord, nag-aalin pananampalataya, pero pag tayo nagbalik loob sa Kanya at tumawag sa Kanya, ililigtas niya tayo. Amen? Hallelujah. Ang paalala ng ating Panginoon na hindi naman sinabi na abnormal yung pagkakaroon ng alinlangan. It is normal, pero wag nating patagalin. Amen? Dahil instant, binalik ni Pedro yung kanyang pananampalataya nung nahawakan na niya ang ating Panginoong Yesus. Amen? Hallelujah. Ang sarap lang talaga. Sabi ng kaabot na iniabot ni Jesus ang kanyang kamay, hinawakan si Pedro at siya ay niligtas. Diba? Kasi palubog na siya. Ang sabi nga ng ating Panginoon, ikaw na maliit ang pananampalataya mo, bakit ka nag-alinlangan? Amen? So, ang ibig sabihin, ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito, yung pag-aalinlangan natin, bawasan natin o higit alisin na natin yung pag-aalinlangan natin. Amen? Minsan kasi hindi talaga maiwasan yung pag-aalinlangan pag nandiyan na yung lakas. Minsan naalala ko tuloy si Pastor Bernard na ano yung sabi niya, si Pastor Bernard, anto lang may babagato na nung walay problema, ano pang dinidare pa niya si devil, di ba? Come on, ano ba yung sabi? Meron siyang ganun na parang pag merong problema merong word si Pastor Bernard, hindi ko maalala tunay. Ano ba yung sinasabi niya? Pag merong mga problema na parang sabi niya na ibigay mo na lahat yung kaya mong ibigay sa akin, devil. Parang hinahamon pa niya, di ba? Parang ganun. Pero may word talaga na English na sinasabi ni Pastor Bernard. Minsan nasasabi ko yun. Meron din, hindi ganun. Meron pa siyang word. Basta may istorya ng Pastor Bernard man Tapos ako rin, meron din akong ganun pag punong-puno ako. Pero pagdating sa problema talaga, yung talagang mabigat na problema, hindi mo masasabi yun talaga. Amen. Darating ka talaga sa punto ng ating buhay na mag-aalinlangan ka. Lord, ganoon na ba ako kasama? Di ba? Meron ng mga kasyon na ganoon. Lord, ginawa ko naman ang lahat. Naging mabuti naman akong tao sa kapwa ko, di ba? Meron ka, di ba? Meron ka na namumuo na yung alinlangan mo. Pero bakit, Lord, ganito ang ginagawa mo, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon, alisin talaga natin yung alinlangan natin at magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Hallelujah. Kaya sa araw na ito, paalala sa atin, ako rin po, bagabat kaming mag-asawa, talaga meron pa ring alinlangan. Pero yung message talaga ni Lord dito kay Tomas at saka kay Pedro, na sila bagamat ay nag-alinlangan sila ay nagbalik loob. Binalik nila yung 100% na pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, magbalik loob tayo sa ating Panginoon at ibalik natin yung 101% na pagtitiwala sa Kanya. Amen? Ang hirap pero makakaya natin yan dahil ang ating Panginoong Yesus ang ating kasama. Amen? Hallelujah. We can do all things through Christ who is strengthen us. Amen? Hallelujah. At ang pangatlo, sino nga ba itong pangatlo? Si John the Baptist. Ako noong una, sabi ko, nag-alinlangan ba? Oo nga, nag-alinlangan siya. Nung binasa ko talaga ito, nag-alinlangan siya. Amen? Babasahin ko po si John the Baptist. Matthew 11:2-6. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo.
Amen. Nabalitaan niya ang mga ginawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad, 3 upang itanong. Ito yung nag-alinlangan na, 'di ba? Si John the Baptist, si Juan the Baptist noon nakabilanggo. So ibig sabihin pag nakabilanggo ka, hindi mo magagawa yung mga nais mo. So ibig sabihin meron kang matinding problema, matinding pagsubok, 'di ba? Nandoon na yung depression mo. Kasi wala ka, nakakulong ka. Sino ba naman ang masaya pag nakakulong? Ibig sabihin parang ganoon sa atin, pag nandoon yung problema, nandiyan na magtatanong ka na kay Lord, 'di ba? Marami na namumuo na yung alinlangan natin. Amen. Dito namuo yung alinlangan ni Juan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Nag-alinlangan na siya kasi nandoon na siya, wala na siyang magawa. Hindi na siya makalabas, hindi na niya magampanan yung ministry niya, 'di ba? Kasi nakakulong na nga siya. Ito na nga ang sabi niya. Sabi niya, nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, ilang mga alagad, sorry po yung word na 3 pala, yung verse 3 pala yun, sorry po, nilagay ko tuloy yung 3 dito, delete ko na nga. Nagsugo siya ng ilang mga alagad upang itanong, pinatanong nila kay ating Panginoong Hesus, sabi niya, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? O, di ba? Ayun yung Misaya. O, di ba? Yung Misaya. Oo, di ba? Siya nang nagbaptize kay Jesus, di ba? Tapos pinatanong niya ulit. Ang tanong natin, ano ang sagot ng ating Panginoong Yesus? Kasi ang pinatanong niya kay Jesus mismo, di ba? Di ba? Pero hindi siya ginudge ni Lord. So, dito ko nga nakita, sabi ko sa mga nag-alinlangan na ito, hindi siya binigyan ng mga parusa na katulad kay Judas, di ba? Nag-alinlangan si Thomas, sabi niya, to si is to believe, gakbani siya, hindi ko yan paniniwala hanggang hindi ko nakikita. Pero anong ginawa ng ating Panginoon? Mapalad pa rin ang mga tao, di ba? Na naniniwala sa akin, di ba? Hanggat merong ang pananampalataya sa ating Panginoon, tutulungan kanya. Katulad din ni Pedro, nag-alinlangan siya, nalunod na siya doon sa dagat, amen, pero niligtas pa rin siya ng ating Panginoon, amen, hallelujah. Alam po. Sige na, doon ka na, anak. Tapos, ayan na nga, na ang mensahe ng ating Panginoon ay alisin natin ang ating alinlangan, na which is kahit na mag-alinlangan tayo, huwag matagal, amen, na hanggat maaari ay alisin na natin, di ba, hanggat maaari labanan talaga natin, amen, hallelujah. At ayan na nga, ito na yung sagot ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus, ito na po, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig at nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, gumaling ang mga kitongin, nakarinig ang mga bingi, muling nabuhay ang mga patay, at ipinangaral sa mga mahihirap ang magandang balita, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Di ba? Napakasarap. Anong mensahe ng ating Panginoon? Kung ikaw ay Kristiyano at naranasan mo ng ating Panginoong Yesus, di ba? Naranasan mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus at nag-alinlangan ka ulit dahil habang tayo nabubuhay, namumuo yung alinlangan, ang sinabi ng ating Panginoong Yesus, bumalik ka. Ano ba ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay mo? Di ba? Ano, nagkasakit ka, di ba? Nag-pray ka, pinagaling ka niya, yung asawa ko nagkasakit. Balikan mo ulit yun. Nakakita ang mga bulag, nabuhay ang mga patay. Balikan mo yung ginawa ng ating Panginoong Hesus para mawala yung alinlangan mo. Bakit? Dahil ang ginagawa ng dyablo sa atin, winawala niya yung mga ginawa ng Diyos. Ang sabi niya, kalimutan mo na lahat yan. Wala nang magagawa ang Diyos mo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, alalahanin mo, nakakita ang mga bulag, nabuhay ang maging ang mga patay. Di ikaw na Kristiyano, di ba? Alalahanin mo ulit, balikan mo yung ginawa ng Lord. Nagkaroon ng topic na gano'n dati, di ba? Pastor Bernard na sabi niya, balikan mo yung mga ginawa ng Lord at ibabalik at ipapaalala ng banal na Espiritu sa iyo kung paano sinagot ng Diyos ang mga panalangin natin. Amen. Ang sarap nga di ba? Kailangan pala, kailangan pala sa buhay natin, namnamin ulit natin, i-recall natin yung mga ginawa ng Lord para magbalik loob tayo ulit sa Kanya. Amen. Kasi ang sabi niya dito di ba? Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong narinig. Nakakita ang mga bulag, di ba? Nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, gumaling ang mga kitungin, nakarinig ang mga bingi, muling nabuhay ang mga patay. Amen. Hallelujah. Sabi niya dito sa Matthew 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kakapahingaan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Lahat tayo may pasanin, lahat tayo may pag-alinlangan. Pero ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito, balikan natin. Amen? Kung ikaw, ganito naman, paano naman ako? Hindi pa ako ganun kalalim sa ating Panginoong Yesus. Hindi ko pa naranasan yung mga kapangyarihan niya. Baguhan pa lang ako. Ang sabi nga niya, Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ipapamalas ko sa iyo ang mga kamanghamanghang bagay hindi mo pa nalalaman. Iisa lang yun, kapatid, magbalik loob
tayo at tumawag tayo sa Kanya. Amen. Ang hirap unawain, di ba? Ang hirap unawain, pero ang sarap namnamin. Amen. Ang sarap namnamin talaga, kapatid. Paano ko masasabi, nandito rin ako bilang isang buhay na patotoo na isang transgender woman noon, na babalikan yung kabutihan ng ating Panginoon. Sabi ko, pag nag-aalinlangan ako, Lord, nandito ako ay binihag ng 26 na taon sa pagiging isang bakla, pagiging isang transgender woman, pero nung kinilala ko, tinanggap ko ang ating Panginoong Hesus, kailangan kong balikan. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kahit kapag isang tayo nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala nang dati niyang pagkatao, sa halip na palitan na ito ng bago ang Diyos, ang lahat ng gumawa ng ito, puri ng Diyos na buhay. Amen. Sabi ko, Lord, sorry, pag nag-aalinlangan ako, hindi ko nakita, hindi ko binalikan, nakalimutan ko yung mga ginawa mo noon dati sa akin. Sabi ko, salamat o Diyos, dahil pinaalala sa akin, nandyan ng mga anak mo, ano bang nangyari kung hindi ka nagtiwala sa akin? Ngayon pa ba, hindi kita iniwan, pinabayaan noon pa man, di ba? Amen. Kaya alisin natin yung pag-aalinlangan natin sa ating Diyos na buhay. Sabi nga niya, mapalad ang tao, bagamat hindi natin nakikita ang Diyos, ikaw ay magpagtitiwala sa Kanya. Amen. Hindi tayo nag-aalinlangan bagos nagkakaroon tayo ng pananalig at pananampalataya sa Kanya. Ako po isang buhay na patotoo, yung 26 na taon na binihag ako ni Satanas bilang isang transgender woman, at ngayon namumuhay na sa katotohanan kasama ang Diyos na buhay. Amen. Sa Kanyang habag at grasya, meron na akong asawa at kasal na kami, meron na kaming 2 anak. Hindi ko alam kung kailan magiging 3 o 4 o 5 ang aming mga anak, pero napakabuti ng Diyos. Amen. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, nananatiling tapat ang Diyos. Kaya alisin natin yung ating alinlangan at paglabanan natin yan sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya, pagbabasa ng Kanyang mga salita. Amen. At pagbibigay papuri at pagsamba sa Kanya. Amen. Hallelujah. Ang mensahe ng ating Panginoon, kung nahirapan ka kapatid, alalahanin mo ulit, balikan mo yung mga ginawa ng ating Panginoon. Amen. Kung dati patay yung pananampalataya mo, binuhay niya. Kung namamatay ulit, buhayin mo ulit. Amen. Hallelujah. Si Lazarus nga, binuhay niya, patay yun. Ikaw pa kaya nabuhay, bubuhayin din niya. Amen. Hallelujah. At yan nga po ang mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Naway nakapulutan natin ng inspirasyon ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Na normal lang ang magkaroon ng alinlangan, pero huwag nang matagal. Amen. Hallelujah. Mas lalo nating patatagin ang ating pananalig at pananampalataya anumang mga problema at pagsubok natin. Amen. Dahil ang taong may Diyos sa buhay, lamang ang taong may Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Ayan na nga po, ako pong muli. At yan na nga po ang mensahe ng ating Panginoon. Okay, mabilisan lamang po na prayer. Aming Diyos na pinaglilingkuran makapangyarihan sa lahat, Ama, sambahin ang ngalan mo. Sa oras na ito, patuloy kami nagpapasalamat o Diyos sa iyong paalala, Panginoon. Panginoon, bagamat normal, Panginoon, sa taong mag-alinlangan, pero Panginoon, hindi normal na sa amin bilang mga Kristiyano ang mawalan kami ng pag-asa, Panginoon, at doon na lamang kami sa pag-aalinlangan. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe na kahit anuman, Panginoon, mga pagsubok, problema, Panginoon, Lord, ay balikan namin, Panginoon, mga kapangyarihan mo, mga kamangha-mangha mo na ginawa sa aming mga buhay upang sa gayon mapaalalahanan namin kami, Panginoon, na ikaw yung Diyos na nagpabago at tumugon na, Panginoon, Lord God, ng mga panalangin namin noon pa. Panginoon, ikaw yung Diyos na totoong nagmahal sa amin noon pa man. Ikaw yung Diyos na totoo, Panginoon, na nagkaroon ng pagmamahal sa amin, Panginoon, Lord God, na ang nais mo lamang, Panginoon, na hindi kami mapahamak, hindi mapahamak ang buhay na ito, hindi mapahamak ang kaluluwa na ito, O Diyos. Salamat, O Lord God, dalangin namin, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, yung may mga alinlangan na tulad namin, Lord God, patatagin mo ang pananalig at pananampalataya, Panginoon, pagtibayin mo, Panginoon, bawat pananalig at pananampalataya namin, O Lord God. Lord, bawasan mo, Panginoon, ang aming pag-alinlangan, bagkus, Panginoon, pagtibayin mo pa, pag-alabin mo pa, Panginoon, yung aming pananalig at pananampalataya. Tunay, Panginoon, wala kaming magagawa kung wala ka sa buhay na ito, Panginoon. Sinusuko na namin ang lahat sa iyo, Panginoon. Lord, alam mo, Panginoon, ang bawat prayer ng bawat isa sa amin, ang bawat nanonood, Panginoon. Alam mo, Panginoon, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kapatid, Panginoon, kung ano man ang problema nila, Panginoon, katugpuin mo sila, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, pagmamahalan, pagpapakumbaba, Panginoon, ng siyang aming may isa buhay, Lord God. Tunay, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, makakagawa ng lahat ng mga bagay. Dahil ang mga sarili namin, hindi namin kayang baguhin, Panginoon, ng mga halin, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, Lord God, na napupuot sa amin ay napakahirap. Ngunit, Panginoon, kung ikaw ay nandito sa aming mga puso, magagawa namin ang lahat ng mga bagay, magagawa namin ang mga imposible, Panginoon, Lord God. Salamat, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na palagi magpakambaba, Panginoon, sapagkat yun ang nais mo, Panginoon, ang taong patuloy na nagpapakababa, ang siyang iyong itataas, at ang taong nagpapakataas, Panginoon, siyang iyong ibabagsak. Lord, dalangin namin, Panginoon, na sa bawat buhay namin, Panginoon, ay tunay na malugod ka. Ikaw ang siyang palaging maitaas, Panginoon, ang bawat kahinaan na ito, Panginoon, Lord God, ay bigyan mo, Panginoon, Lord Jesus, ng katagumpayan, Panginoon, dahil ikaw ang magpapabago sa amin at hindi ang mga sarili namin, Lord God. Tulungan mo ng bawat isa sa amin ay isuko, Panginoon, ang bawat buhay sa iyo at pagtiwala sa iyo at alisin na ang alinlangan. Muli, maraming salamat dahil kiniklaim namin, Panginoon, na sa bawat araw ng aming mga buhay, sa
sa aming pagtitiwala sa iyo, Diyos, ay katagumpayan, Panginoon, ang siyang pinagkakulog mo sa bawat isa. Maraming salamat at dalangin ko, Panginoon, ng bawat buhay ng bawat isa sa amin ay patuloy mong gamitin tungo, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Lord, maraming salamat. We just want to give you back, oh God, the highest honor, praise, and glory. We just want to say thank you for your goodness, for your faithfulness. Thank you for your love, for your kindness, for your mercy. Panginoon, salamat sa iyong habag at grasya na patuloy naming nararanasan. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, ay patuloy na magmahalan, Panginoon, at magpalakasan ng pananalig at pananampalataya, Diyos. Alisin mo at iwaksin mo ang kilos ng kaaway sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, O Diyos. Maraming salamat po. We just want to give you, Panginoon God, the highest honor, praise, and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen, and amen. Ako po muli ang inyong Marlon Solomon Amuten, ang inyong former certified transgender woman noon, binago ng Panginoon sa ng super daddy na ngayon. Nagsasabing ano man ang hamon ng buhay. Let's fight the good fight of faith. Let's pray and never give up. Bye-bye po. Bye-bye. God bless, Ate Grace. Bye-bye. Kain na tayo. Bye. Kain na. God